Kumusta mga brad? Ilang taon na nga po ang nakalipas simula nung nilabas ni Italjet ang kanilang Dragster 200. Isang motor na talagang kakaiba yung disenyo. Kung ikukumpara kasi sa mga ordinaryong motor, ibang-iba talaga siya. Yung pagkakagawa kasi sa kanya, open na open. Litaw na litaw talaga yung trellis frame niya. Sabi pa nga ng iba, baka daw nagtitipid sa fairing si Italjet. Kasi nga daw parang kalansay na lang siya. Pero ang totoo, ganyan talaga yung design niya. Sa pangalan pa lang niyang Dragster, alam na agad natin na pang drag siya. Iba yung tinutukan ha. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Isa nga po sa masabi nating pinakakaibang disenyo ng mga motor. Walang iba kundi ang brand na ito, ang brand na Italjet. Bukod kasi sa napakagaran ng mga pormahan nila, ang mamahal din po ng mga unit nila. Yun talaga ang nagdala, ang mahal ng mga motor nila. Ito yung klase ng motor na wala ka nang babaguhin pa. Kasi nga yung stock pa lang nila, upgraded na. O diba? San ka pa? At isa pa nga din po sa pagiging unique niya, limited lang po yung mga bilang nila. Kumbaga itong Italjet Dragster nga po ay may tuturing nating collection bike. Kaya kapag naglalabas sila ng bago, paunahan talaga. Yan, katulad dyan sa Italjet Dragster 200, limitado lang talaga yan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi nyo talaga sila napapansin. Or baka nga siguro hindi nyo pa siya nakakasalubong or nakita man lang sa kalsada. Kasi nga sa sobrang kaunti lang talaga ang bilang niya, kaunti lang din talaga yung nagmamayari dito sa Pilipinas. At yung mga taong nagmamayari ng ganon, mapipera yun. Pagkatapos nga po ng successful ng Italjet Dragster 200, sinundan po nila ito ng Italjet Dragster 500 GP na kung saan nga po mas malaki na yung makina. Halata naman diba? At pagkatapos nga po nun, naglabas na naman sila ng isang panibagong Italjet Dragster 559 na kung saan nga po halos magkakahawig lang naman sila ng itsura. O magkakahawig sila ng itsura pero magkaiba lang yung angas nila. Habang lumalaki nga po ang makina niya, paangas ng paangas din yung nagiging itsura niya. At hindi pa nga po nagtatapos doon kasi nga there's more. May nilabas na naman po silang panibagong latest. At katulad nga po ng inaasahan, napakaangas talaga nito. At syempre hindi na rin talaga mawawala yung signature looks niya, yung pagiging dragster niya na di umano tinipid sa fairings, sabi ng iba. Ito nga po ang Italjet Dragster 700 Twin. Unang sulyap mo pa lang sa kanya, mapapawaw ka na talaga. Hindi kasi ito yung motor na casual mo nakikita araw-araw. High-end po ang motor na ito. High-end. At katulad din po doon sa mga nauna lang nilabas, limitado lang din po ang bilang nito. Yes po, limited lang po siya. At ito nga po ay meron lamang 700 units para sa buong mundo. At para doon sa mga taong magtatanong kung ilalabas ba ang motor na ito dito sa Pilipinas, simple lang po ang sagot doon. Kung may pambili ka, makakarating yan sa Pilipinas. Pero kung wala, huwag ka na rin magtanong. Kaso lang dahil ito nga po ay limited edition, paunahan talaga yung mga tao dito. Kahit nga po sabihin nating napakamahal ng motor na ito, still marami pa rin talaga ang mag-aagawan dito. Kasi nga karamihan sa mga buyer, ginagawa itong collection item. Iba kasi talaga ang dating pag-rare yung unit mo. Kaya kapag rare yung itsura ng partner mo, huwag mo nang pakawalan. Baka endangered na yan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Italjet Dragster 700 na mayroong 692 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke twin cylinder, dual overhead cam with 8 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. O nga pala, unlike doon sa ibang nilabas nila, ito po ay hindi automatic. Manual po ito. 6-speed transmission po siya. May cambio ba? May cambio. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 68 horsepower at 8,500 RPM. Na mayroon nga din pong 17 Nm of torque. Na ayon nga po mismo sa claim ng Italjet, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 190 kilometers per hour. Oh, marami na naman magrereklamo dyan. 700cc tapos 190 lang yung takbo. Wala pala yan eh. Supot pala yan eh. Pero, kapag yan nakarating sa Pilipinas, panigurado abot ng 300 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangkay ay kaya magkarga ng 16 liters fuel tank capacity at meron nga din po itong reserve
na 3 liters. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng niyang gulong 120/70/15 sa harap at 160/60/50 naman sa likuran. Syempre parehas po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Na parehas na nga din pong naka-ABS. Naka-dual channel ABS. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po niya, maangas talaga. Oo, paras na naman sila halos itsura ng ibang Italjet dragster, pero ang lakas talaga ng dating niya. Kahit nga siguro sino mapapalingon talaga. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Kung mapapansin nga po natin yung mga piyesa na nakakabit dito, mga pangmalakasan din talaga. Yung mga brake niya naka Brembo at yung twin exhaust naman niya naka Akrapovic. O diba? Pangmalakasan talaga. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng Öhlins na monoshock, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. At dahil alam kong bitin ka pa, meron pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa aking Red Horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At para nga po doon sa mga taong nagtatanong kung magkano nga ba ang presyo sa motor na ito, ito po yung presyo niya. What? So panigurado may magsasabi na naman na ang mahal naman yan, walang bibili ng ganyan. Siyempre, ganun agad yung first impression ng mga tao. Pero kung titignan nga po natin yung website nila, halos po lahat ng unit nila sold out na. Simula sa 00 out of 700 to 700 out of 700, sold out na po ang nakalagay, hindi po available. Kung tama yung pagkakaintindi ko, na hindi nga naman po talaga malabong mangyari. Marami talagang mga tao ang gustong makakuha ng unit na to. Kaya kung sakaling isa ka sa mga nagbabalak, good luck. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Kipay.